bigla ka na lang mapapaisip na ang tagal mo na pala sa abroad. Tapos, kung babalikan mo yung mula nung una ka nag-abroad hanggang sa kasalukuyan, mapapaisip ka na kagaya kong nag-abroad na yung talagang yung puso natin tsaka yung isip natin kahit nag-aano na tayo katagal nag-abroad, nag-trabaho sa ibang bansa, yung alam mo yung instead na masanay tayo doon sa pag-abroad natin ng matagal na tayong nagtatrabaho sa ibang bansa, instead na maramdaman natin yung masanay na tayo, pero alam mo yung habang tumatagal na pagtatrabaho natin sa abroad, malayo sa pamilya, alam mo yung lalo tayong nagpupursige na makauwi na makapag-for good na. Siguro meron yung iba na nasanay na, and nung una talagang ayaw nilang magstay sa abroad. Nung nakapag-adjust na hanggang sa nagbago na ng isip, hanggang sa yung iba mas gusto nang manirahan sa abroad. Well, sariling ano nila yun sariling choice nila yun. Lahat naman tayo may kanya-kanyang choice. Ngayon itong video na to para sa mga kagaya ko na OFW na alam mo yung kahit na anong tagal mo na sa abroad, yung every now and then lagi kang nangangarap, lagi mong pinaplano kung paano ka makapag-for good sa atin sa Pilipinas. So isa ako sa ganong may yung puso nasa atin talaga, nasa Pilipinas. Well, isa sa bagay na napansin ko lately lang na na-realize ko, mula nung nag-abroad ako, nagsimula ng mga unang kontrata, pangalawang kontrata, hanggang so on so forth na hanggang sa nakarating na ako dito ngayon sa kasalukuyang kong trabaho. Alam mo yung bawat alis natin sa bansa, meron tayong project di ba? Meron tayong gustong tapusin. Siyempre, pag may gusto kang tapusin, meron kang sisimulan. Normally, ganoon, di ba? One time na realize ko na pagkatapos natin yung isang project na yon, normally kasi tayo talagang pagkatapos ng isa nating project, ayan na naman, meron na namang bago, meron na naman tayong gusto. Like halimbawa, meron tayong gustong bilhin na bago natin siya mabili, sasabihin natin, pag nabili ko yan, okay na ako. And then, nung nabili na natin yung isang bagay na gusto nating mabili, hanggang sa darating na naman yung punto sa buhay natin na parang gusto na naman natin ng iba. Gusto na naman natin ng bago. Siyempre kasi nag-i-innovate talaga ang mundo nag-i-innovate talaga yung mga bagay-bagay sa buhay di ba? Hindi naman po pwedeng, di ba? Hindi naman po pwedeng talagang mag-pirmi na lang tayo roon. Well, mayroong iba na talagang yun, nag-stay sila sa ganong decision na kung ano yung pinagplanuhan nila nung una na mabili, yun na yun talaga. Pero kasi talagang ang buhay, ang natural na takbo ng buhay talaga, nag-improve, nagbabago technology. So, one time naisip ko nga, yun nga, nung naipundar ko na tong ganito back in Philippines, nabili ko na tong isang ganito, isang bagay na gusto kong mabili na pinapangarap ko long time ago. Alam mo yung darating na naman sa punto na meron naman kayong bagong project, and then ma-realize mo na yung ilang panahon na yung tinakbo na cycle na lang siya. Nangyayari is paikot-ikot na lang siya sa ganong sistema na pagka may bagong project, set up na naman ng bagong project. Pag natapos yung project na yon, another project na naman, hanggang sa mapapansin mo na ang tagal mo na pala sa abroad. Alright, so ang
ito para sa mga bago pa lang din nag-abroad. Yan yung isa sa mga dahilan bakit minsan hindi talaga makauwi-uwi ang isang OFW. Maraming factor kung bakit hindi makauwi ang OFW. Either personal niya, personal reason niya, or dumarating sa punto na kagaya nga nun na hindi niya namamalayan yung time, yung mga expenses nila na pagkatapos ng isa, hindi natatapos doon, tapos pag may darating na namang yun na naman, magsisimula naman sila ng bagong project. And yet, ang pinagkukunan nila ng resources ay yung pag-abroad ng kung sino man yung miyembro ng pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin, yung punto natin dito, yung pinupunto ko? So, talagang walang katapusan. Pagka naging sistema ng isang OFW, wala siyang certain period of time na hanggang dyan lang ako. Eto lang yung pag naipundar ko na to, talagang hanggang dyan na lang ako. Alright. So, yun yung isa sa mga nakakaligtaan ng isang OFW. Hanggang sa nalibang na siya, hanggang sa dumating na yung punto na hindi na siya hanggang sa alisin niya na sa isip niya hindi bumalik ng Pilipinas kasi wala na siyang time. Pag uwi niya ng Pilipinas, medyo mahina na katawan niya. Maraming ganyan di ba? Maraming ganyan. Well, anyway, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, every now and then na pagka nag-record ako, ginagamit lang natin itong mga references na to. Hindi para atakihin natin yung mga taong, yung mga kapwa nating OFW na gano'n na nangyari. It so happen na nagiging halimbawa lang sila para naman kahit papano mabawasan natin yung mga ganong pangyayari sa buhay natin bilang Well, isa kagaya nga nung mga lagi na babanggit ko sa mga videos ko. Isa ako sa nakakita ng buhay talaga ng pamilya ng OFW at saka yung nag-OFW na parehas ko yan na experience. Kaya isa ako sa humihikayat sa isang kapwa ko OFW na talagang pilitin natin makapagpundar ng isang sarili natin pagkakitaan. Kasi there's no other way. Yung sasabihin mo tumaas ang sahod para mapalaki yung sahod mo, ang tendency is hahanap ka uli ng panibagong trabaho. Ang mangyayari nun, pag nakahanap ka ng mas malaking sahod na naman, mag-create na naman kayo ng panibagong project na tatapusin nyo. So yung cycle mo na nagtatrabaho ka sa ibang bansa is hindi yan matatapos kung gano'n ang mindset ng isang OFW. Kaya lagi ko ini-encourage yung isang kapwa ko OFW na talagang kailangan natin talaga mag-set up, magsimula na dumating na sa punto na nakakakita tayo ng mga ganitong paalaala, nakakarinig tayo ng mga paalaala na talagang dapat simulan na natin. Huwag tayong ma-hook dun sa mga material na bagay na kagaya ng gusto nating mabili na tapos pagka lumuma na, siyempre darating na yung punto na nahirati ka na, ibang tawag yung masyado yata malalim yun. Yung nasanay ka na gano'n, yung sistema mo, ayun ang mahirap doon. So, ang technology, infinite yan eh. Tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang development yan, ang improvement yan. Ngayon, kung magiging sistema natin is kada may bago, bibili tayo, doon na tayo, yun yung isa sa minsan sa nakakasira sa program natin bilang OFW. So, hopefully, maging eye-opener din to na bilang isang OFW na mag-set up tayo doon sa Pilipinas. Especially doon sa mga kagaya ko na yung mindset talaga is makapag-for good. So, hindi yan nawawala sa isip at puso natin.